Life After Prison. By Silencio, Kabanata 106. Dahil sa pangyayari, nakaramdam ng takot si Jada. Napalunok siya at tuluyang nawalan ng ideya. Anong kinakatakutan mo? Napakarami sa atin, at ang isang tao ay hindi maaaring makipaglaban sa napakaraming tao. Mas kumpiyansa ako na kaya ng isang third-tier na pamilya na tulad natin ang isang makulat na maliit na ulong tulad niya. Sinulyapan ni Victor ang kanyang mga tauhan at mas nakaramdam ng katiyakan sa kanyang kakayahan. Oh, napakayabang ng isang third-tier na pamilya na tulad mo, ngunit kahit na ikaw ay maging isang first-tier na pamilya, wala kayong mga tao sa paningin ko. Ngumisi si Severin. Pinilit ng kabilang partido na lumuhad ang kanyang ina, sinampal, at pagkatapos ay binugbog ang kanyang ama. Hindi niya maisip kung gaano kalayo ang mararating nila kung nahuli siya kahit isang segundo. Nang maisip niya kung paano nagdusa ang kanyang mga magulang dahil sa kanya sa nakalipas na ilang taon at kailangan pa ring sumailalim sa pambubuli ng mga taong iyon, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Diane, na nakatayo sa likuran ni Severin, ay tinakpan ang kanyang bibig sa takot matapos makita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi sumagi sa isip niya na kaya niyang lumaban ng ganoon ka-Jose. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-alala ng kaunti nang makita niya kung gaano karaming mga tao ang dinala ng mga stones. Bagamat maaaring mapaglabanan ni Severin ang kanyang sarili laban sa isang tao, ito ay ibang bagay sa kabuuan kapag ang kabilang partido ay may higit sa 20 tao. Umakyat kayo dyan at baliin ang kanyang mga paa. Naikuyong ni Victor ang kanyang kamao at umungol. Sugod. Agad siyang pinaligiran ng mga bodyguard na iyon nang may pananakot. Tumigil ka. Tingnan natin kung sino sa inyo ang matapang na magbuhat ng kamay kay Mr. Severin. Laking gulat nila nang may sumigaw sa kanila noon, at agad na itinigil ng mga bodyguard ang kanilang pag-atake matapos magulat sa galit na boses. Sinusubukan mo bang ligawan si kamatayan? Sa puntong iyon, 12 ng mga tao ang sumugod, na sinundan ng malapitan ni Blade at pumasok si Larry. Blade. At si Mr. Larry ang hallmaster ng Draco Hall. Bakit sila nandito? Agad na lumubog ang ekspresyon ng mukha ng isa sa mga bodyguard nang makita niya ang sitwasyon. Alam na alam nila ang sobrang lakas na taglay ng 2 taong iyon, dahil sila ang first at second in command ng Draco Hall. Hindi kayang pukawin ng mga third-tier na pamilya ang isang taong tulad ng Draco Hall. Bakit kayo nandito, Ginoo? Medyo nagtatampo ang mukha ni Victor nang makita ang mga kara-rating lang. Si Severin ay tinawag na Mr. Severin, at si Victor ay nagkaroon ng masamang pakiramdam pagkatapos marinig iyon. Hihihi, bawal ba ako dito? Hindi ibig sabihin na nandito ka ay hindi na rin kami pwede dito. Humalaklak si Larry at tumingin sa mga tao doon. Anong meron dito? Ano ito? Sir, may hinanakit kami kay Severin at taos-puso kaming umaasa na hindi ka makikialam. Iginagalang ni Victor ang kanyang mga kamay kay Larry. Gayunpaman, si Larry ay hindi nag-abalang magpakita ng kagandahang loob sa panig ni Victor at ngumiti kay Severin. Itinuro ko sa iyo ang tanong na iyan, Mr. Severin. Maaari ba nating tanungin kung anong klaseng gulo ang ginagawa nila? Noon ay nakangiting paliwanag ni Severin. Sinubukan ni Patrick at ng iba pa na maningil ng 10 beses ang presyo ng kumain ako sa restaurant ni Jade kagabi, na masama sa loob at sa sarili nito, ngunit lumayo pa sila at nagplano laban sa aking asawa sa pamamagitan ng pagkuha ni Patrick na ipilit ang sarili sa kanya. Ang isang malazwa na tulad niya ay dapat na gawing isang baog, at iyon mismo ang ginawa ko. Maaari mong isipin ang aking sorpresa kapag nagpa siya ang Stones na magandang ideya na ipaghiganti ang leche na iyon. Maniniwala ka ba? Hindi lang nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila. Oo, napaka hindi makatwiran nila. Niloko nila ako na umakyat sa private room kahapon at pinatayo ako para mamolestya ako ni Patrick. Gamaan ang pakiramdam ni Diane nang makita ang tila pagpayag ni Draco Hall na tulungan si Severin kaya naman agad itong tumayo at nagpaliwanag ng malakas. Bagamat hindi niya alam kung bakit tinawag ni Larry si Severin bilang Mr. Severin, maliwanag na pamilyar sila. Kumunat ang noo ni Victor. Iyan ba ang nangyari? May ilang pakana,
ngunit lumampas sa linya si Severin nang siya ay gumanti. Kinagat ni Jada ang mapupulang labi, pinandilatan ng mata si Severin, at sinabing may hinanakit sa mukha. Makalipas ang ilang segundo, sinampal ni Larry si Jada sa kanyang mukha. Life After Prison, Kabanata 17. Gaano? Gaano kalakas ang loob mo na saktan ako? Natigilan si Jada nang sampalan siya ni Larry sa mukha at naramdaman niya ang kanyang ulo na nagriring dahil sa nangyari. Hindi pa siya nasasample mula pa noong bata pa siya at ang kanyang mga magulang ay pinalayaw ang kanyang bulok na katauhan, ngunit siya ang 3 beses na sinampal sa loob lamang ng 2 araw, isa kay Severin noong nakaraang gabi, pagkatapos ay si Maurice ilang minuto lang ang nakalipas, at sa wakas ay si Larry. Kung mayroon mang titulong professional slap receiver, malamang na siya ang unang makakakuha nito. At, anong gagawin mo dyan? Umasim ang ekspresyon ni Larry. Tumingin siya kay Jada at sinabing, at talagang ang lakas ng loob mong tawagin ang isang tulad ni Mr. Severin na bastos. Nasaan na yang utak mo? Si Mr. Severin ay parang big brother sa akin, at ang kanyang asawa ay parang aking hipag. Nakuha mo pang makipagsabuatan at gumawa ng isang bagay na napakalihim sa aking hipag. Malakas ang sampal na umagos ng dugo sa gilid ng bibig ni Jada. Napaatras siya ng ilang hakbang na may naaagrabyado na ekspresyon at hindi na naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita habang nakaharap si Larry sa buong bangis nito. Karaniwang kaalaman na sina Larry at Blade ay malupit na mga individual na pumatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Victor, ako. Paano ang paghihiganti para sa anak ko? Hindi pa rin napapansin ni Prunella ang sitwasyon at ang kanyang isip ay puno pa rin ng pag-iisip ng paghihiganti. Napatingin si Larry kay Prunella at malamig na ngumiti. Dapat kang matuwa dahil buhay pa ang anak mo. Kung nandoon ako kahapon, bangkay na sana ang anak mo sa halip na baog. Napaatras si Prunella ng 2 hakbang sa takot at naramdaman na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Namutla din si Victor at sinabi kay Larry. Pero parang walang katotohanan yan, sir. Anong ibig sabihin na si Severin ay parang big brother mo na kalalabas lang sa kulungan? Kayong dalawa ay hindi na bumalik ng magkasama, di ba? Malamig na ngumiti si Larry. Heher, bakit ka naman mag-abala sa mga walang kwentang detalye? Hindi mo ba naisip na umalis ka sa linya sa pamamagitan ng pagtatanong ng napakaraming tanong? Nakaramdam ng hiya si Victor. Siya ang pinuno ng isang third-tier na pamilya, at kahit na sila ay nasa ilalim ng Draco Hall, hindi niya maiwasang mamula sa galit ng sampelan ng kabilang partido ang kanyang anak na babae at ipinakita sa kanya ang napakalaking kawalang galang. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Sir, sana hindi ka matutong maging masyadong mayabang. Napakalakas ng Draco Hall, ngunit hindi mo kayang pinamunuan ang buong Brookborn. Hindi mo ba alam na hindi mo dapat sunugin ang iyong mga tulay? Maaaring ganoon, ngunit natatakot ako na kailangan kong panindigan si Mr. Severin pagkatapos ng ginawa mo sa kanya ngayon." Humalaklak si Larry. "Kung kumukulo ang dugo mo sa paningin ko, malaya kang maghayganti sa akin kahit kailan mo gusto. Ako yung tipo ng lalaki na dinidilaan ang dugo ng mga kaaway ko sa gilid ng kutsilyo ko. Wala akong dapat ikatakot. Ikaw." Sa sobrang galit ni Victor ay naglabasan ang mga ugat sa kanyang noo at naging pulang-pula ang kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, alam niya na hindi niya kayang guluhin ang Draco Hall. Matapos pag-isipang mabuti ang kanyang mga pagpipilian, sa wakas ay pumayag siya at sinabing, "Panalo ka ngayon, Severin. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng mga koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Hahayaan ka namin sa oras na ito bilang pagsasaalang-alang dyan. Huwag masyadong mayabang. Kung ipagpapatuloy mo ito, maaga o huli ay mahuhulog ka sa kumukulong tubig." Matapos mailabas ang galit, inutusan ni Victor ang kanyang mga tauhan. "Tara na, tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis?" Malamig na tawag ni Severin. Agad namang huminto si Victor, lumingon, at tumingin kay Severin. "Tinawag ko na itong patas dahil sa ginawa mo kay Patrick. Ano pa ba ang gusto mo? Mabuti pa siguro na hayaan na lang natin, Severin." Hinayla ni Diane si Severin at kinukumbinsi ito dahil natatakot siya na baka lumala pa. Gayunpaman,
Patuloy na nakatitig si Severin kay Victor habang dahan-daang sinabi nito. Si Patrick ang dapat sisihin para sa nangyari kagabi, at ikaw ang dapat magpasalamat na hindi ko na itinuloy ang bagay na iyon. Huminto si Severin pagkatapos sabihin iyon, at saka nagngalit ang kanyang mga ngipin bago mariing sinabi. Pero, hindi pa ako nakakabawi sa ginawa mo sa mga magulang ko kanina. Nasugatan mo ang dalawa naming bodyguard, at sinampal na ng tatay mo ang anak ko. Ano pang gusto mo? Protesta ni Victor. Life After Prison, Kabanata 108. Kinagat ni Victor ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Severin. Sa pamamagitan ng kanyang mga kalkulasyon, si Severin ay magiging may kapansanan kung hindi dahil sa magandang relasyon sa pinakamataas na pinuno ng Draco Hall. Ang masaklap pa nito, tila hindi alam ni Severin kung ano ang makakabuti sa kanya at buong tapang niyang hinarap ang kanilang pamilya. Ang lamig ng ekspresyon ni Severin gaya ng dati. Gusto kong lumuhad kayong lahat, sampilan ang inyong mga sarili ng 10 beses, at mangakong hindi na muling gugulo sa akin o sa aking pamilya. Huwag mong isipin na umalis sa lugar na ito hanggat hindi mo nagagawa ang iniutos ko. Palibutan sila, sinabi ni Larry sa kanyang mga tauhan. Sa sandaling marinig niya ang malamig na mga salita ni Severin, alam niya na ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple ay talagang galit na galit. Wala ni isa sa mga tanga na iyon ang nakaalam sa sobrang katapangan ng individual na kanilang nasaktan. Agad na pinalibutan ng 12 ng mga tao ng Draco Hall ang Stones. Ako ang pinuno ng Stones, Severin. Inaasahan mo bang luluhod ako sa isang tulad mo? Pulang-pula ang mukha ni Victor sa galit. Namumula ang kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay medyo nakakatakot din. Sigurado ka bang kaya mong gawin ang mga ganyang hinihingi sa akin? Gaano kalakas ang loob mo hilingin sa akin na lumuhad para sa'yo? Bakit ako matatakot na hilingin sa iyo na lumuhad sa harap ko? Inilagay ni Severin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, humakbang pasulong, at bahagyang itinaas ang kanyang ulo na parang isang soberanong pinuno. Sa susunod na may gustong manakit sa akin, huwag mag-atubiling lumapit sa akin ng direkta. Ang pananakot at pananakit sa aking mga magulang ay nagmumukha kang mahina. Matanda na sila at walang kapangyarihan, ngunit ikaw at ang iyong mga bodyguard ay walang awa at nagkaroon ng lakas ng loob na hawakan sila. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Mabangis na tanong ni Blade. Lumuhad ka sa harap niya. Sa palagay mo ba ay kakayanin mong tanggihan ang mga hinihingi ng aking kapatid? Tinitigan niya ng masama ang mga taong nakapaligid sa kanya at ng kanyang mga tauhan. Napabuntong hininga si Victor at marahas na kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Pero Victor, sa wakas ay nagsimulang makaramdam ng takot si Prunella. Ang kanyang isip ay dati ay puno ng mga pag-iisip ng paghihiganti, at hindi niya inaasahan na si Severin ay susuportahan ng gayong makapangyarihang mga tao, lalo na ang pakikipag-ugnayan kay Larry, ang Supreme Commander ng Draco Hall at isa sa 3 malalaking tao ng underground. Magbibilang ako hanggang 10. Kung hindi ka luluhod at humingi ng tawad bago pa man, hindi ako magdadalawang isip na patayin lahat ng nandito para ipakita sa iyo kung ano ang mangyayari kapag nasaktan mo ako. Muling pagbabante ni Severin nang makitang nakatayo pa rin ang mga Stones. Pamwesto si Diane sa likuran niya at napangangalang siya sa takot nang makita niya ang mabangis na anyo ni Severin. Ito pa rin ba ang lalaking nakangiti sa amin ni Celine habang ang saya-saya namin kanina? Siya rin ba ang gwapo, maamo na si Severin na kilala ko? Sa sandaling iyon, si Severin ay naglabas ng isang nangingibabaw na aura habang siya ay nakatayo doon na parang isang soberanong pinuno na walang sino mang maglalakas loob na pukawin. Ganun pa man, nakiramay si Diane sa mood ni Severini noon, dahil alam niya kung gaano kahirap para sa kanya na hindi magalit kapag nakita niyang binubuli nila ang kanyang matatandang magulang. Ang mga taong ito ay pinahid si Severin sa maling paraan, at sila ang magdurusa sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Si Severin ay parang totoong dragon. Ha? Ngayon, Severin. Hindi mo ba alam na hindi magandang magsunog ng tulay sa mga tao? Nagnganga ang ngipin ni Victor sabay tingin kay Severin. 1-2. Walang pakialam si Severin sa sinabi ni Victor at nagpatuloy sa pagbibilang. Sige, sige. Alam ni Victor na nakilala niya ang isang pinakawalang awa na tao noong araw na iyon,
at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa kanyang pagkukusa nang magbilang si Severin ng 3. Pagkaluhod ni Victor, lumuhad na rin ang iba niyang bodyguards, si Prunella, at si Cecil. Ikinagalit ni Jada ang lahat ng nangyayari, ngunit wala siyang ibang pagpipilian maliban sa lumuhad, kahit na ayaw niya. Life After Prison, Kabanata 109. Nais din ni Mr. Severin na sampilan ninyo ang inyong mga sarili ng 10 beses at manampa na hindi na muling guguluhin siya o ang kanyang pamilya. Narinig mo naman lahat yun, di ba? Nang makita ni Larry ang lahat na nakaluhod, ninakawan niya ng tingin si Severin at nakaramdam din siya ng hindi mahahalata na aura ni Severin. Iyon ang sandali na napagtanto niya na ang supreme leader ng Dracodeus Temple ay may malamig na side rin sa kanya. Hindi kailanman naramdaman ni Victor ang kahihiyan noon, ngunit dahil ang mga tao ni Draco Hall ay nagpapahiram kay Severin, maaari lamang niyang lunukan ang kanyang pagmamataas at gawin ang sinabi sa kanya. Humihingi kami ng paumanhin sa aming ginawa at ipinapangako namin na hindi ka na muling guguluhin o ang iyong pamilya. Nangako sila at sinampal ang kanilang sarili ng 10 beses. Ngayon tanggalin mo na ang mga ari-arian mo at isipin ang sarili mong negosyo sa susunod. Isang aral ang araw na ito, at kung maglakas loob kang pumunta sa aking lugar at hindi igalang ang aking mga magulang, matitiyak ko sa iyo na ang buong pamilya mo ay mapapawi sa Brookborn. Sa wakas ay iwinagayway ni Severin ang kanyang kamay, at naiinip na sinabi, halos parang naduduwal siya sa paningin ng grupong iyon ng mga tao. Si Victor, Jada, at ang iba pa ay namumula sa galit at nagngangalit ang kanilang mga ngipin ng mapait, ngunit wala silang magagawa kundi ang pagkayam ng kanilang mga kamao at umalis kasama ang kanilang mga tauhan. Samantala, si Diane naman ay nakatayo sa likuran ni Severin na namamangha dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong pagkalalaki. Ang pagiging dominante niya ay isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa sinuman, at bigla siyang nagkaroon ng seguridad sa kanya. Pagkaalis ng Stones, nakahinga ng maluwag si Diane at humakbang paarap kay Larry at Blade. Salamat sa tulong ninyong dalawa. Hindi ako maglalakas loob na isipin ang gulo na mangyayari kung hindi ka nagpakita noong ginawa mo. Pinagkakatiwalaan ni Diane ang mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban ni Severin, ngunit ang mga bodyguard ng Stones ay hindi mahina, at higit na nakababahala ay ang katotohanan na sila ay may lakas sa bilang. Kung si Larry at Blade ay hindi dumating sa oras sa araw na iyon, si Severin ay maaaring mabugbog hanggang sa mamatay. Hahaha. Tumawa si Larry, at saka sinabi. Walang anuman. Ito ay isang maliit na bagay lang. Si Mr. Severin ay parang kuya ko na, at simula ngayon ay ituturing na kita bilang hipag. Pagkasabi noon ay sinabi niya sa kanyang mga tauhan. Batiin niyo ang bago niyong hipag. Ikinagagalak kitang makilala, sister. Sunod-sunod na tawag ng kanyang mga tauhan na may paggalang. Si Diane ay hindi pa tinatawag na sister ng ganoon kalaking grupo ng mga tao, kaya ang tanging sagot niya ay ngumiti ng alanganin at magsabi. Hindi. Tawagin mo na lang akong Miss Diane. Sumulyap si Severin kina Larry at Blade bago casual na nagtanong sa kanila. May maitutulong ba ako sa inyong dalawa? Alam niyang may dahilan kung bakit hinanap siya ni Larry at Blade. Kung tutusin, wala namang sense na pumunta sila sa kanya nang walang magandang dahilan noong kagagaling lang niya sa Draco Hall kanina. Tumingin si Larry kay Diane at alam niyang hindi komportable na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Severin doon, kaya sinabi niya. Well, aktibo na naman ang sakit ng nanay ko. Kanina pa siya nasasaktan nito. Nabalitaan ko na mayroon kang pambihirang kakayahan sa medisina, kaya pumunta ako rito para tanungin kung maaari kang tumulong na pagalingin ang kanyang karamdaman. Ipinapangako ko na makakatanggap ka ng makatarungang gantimpala hanggat mapagaling mo siya. Tumanggaw si Severin. Nakita ko, isa kang mabuting anak, Mr. Larry, at kahanga-hanga ang iyong pagiging anak sa iyong ina. Dalhin mo ako sa kanya. Humarap siya kay Diane at sinabing, Honey, sasama ako sa kanila para bisitahin ang nanay ng lalaki. Siyempre. Sige lang. Tumanggaw si Diane. Total, malaki ang naitulong ni Larry sa kanila kanina, at alam niyang masama ang loob ni Severin na tumanggi kahit na underground forces si Larry at ang grupo. Tumingin si Severin kay Diane, at sinabi kay Larry.
Pwede bang mag-iwan ka ng 10 lalaki para bantayan ang pinto? Nag-aalala ako na baka makakuha ng masasamang ideya ang isang tao mula sa Stones kapag nakita nilang umalis tayo. Kailangan kong maging mas maingat mula ngayon. Life After Prison, Kabanata 110. Isipin na ito ay tapos na. Agad namang nagtalaga si Blade ng 10 lalaki sa labas ng villa. Si Larry, kasama si Blade, ay umalis kasama si Severin at ang iba pa nilang mga tauhan. Pagkabalik sa sasakyan, sabi ni Larry, "Supreme Leader, bakit hindi ako magpadala ng maraming tao para tulungan kang magbantay? Mukhang magandang ideya ba iyon sa iyo? Nag-aalala ako na baka guluhin ka ulit ng ibang tao. Hindi sila kayang labanan ng pamilya mo kung wala ang ibang tao." Napaisip naman si Severin at umiling. "Kalimutan mo na, sa tingin ko, mas mabuti na iwasan kong kasama ang mga lalaki mo palagi. At saka, huwag mo akong tawaging Supreme Leader. Maaaring Mr. Severin o boss na lang. Naiintindihan. Hindi na kita tatawagan ng ganyan. Kung walang ibang tao, boss na lang ang itatawag ko sa'yo." Awkward na ngumiti si Larry. "Itigil muna natin ang pag-uusap tungkol dyan. Wala namang sakit ang nanay mo, diba? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari." Sabi ni Severin. "Iyan mismo ang uri ng tugon na inaasahan namin mula sa aming supri. Ibig kong sabihin, ang aming boss. Walang nakakalampas sa iyo." Pahayag ni Larry. Bueno, ang Cedar Gang ay nagpadala ng isang tao at sinabi na ang kanilang second in command ay umabot na sa 30 taong gulang ngayon. Gusto nilang magdiwang, kaya tinawag nila tayo para uminom. At iyon ang dahilan kung bakit gusto mong aitag ako. Naging madilim ang ekspresyon ni Severin. "Sinusubukan mo bang ipaalam sa lahat na ang relasyon ko sa iyo ay higit pa sa nakikita nila?" Nagulat si Larry sa reaksyon ni Severin at nagmamadaling nagpaliwanag. "Hindi, wala lang yon. Ang pangunahing dahilan ay ang sama ng loob namin kung hindi kami pupunta, ngunit kung pupunta kami, nag-aalala din kami na baka ito ay isang bitag." Tumanggaw din si Blade. "Tama na, boss. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang aming relasyon sa Cedar Gang ay hindi na maayos. Nabugbog ko rin ang One Eye kahapon, di ba? At pinutol ko pa ang daliri ng isa niyang nasasakupan. Hindi mo kami masisisi kung bakit kami nag-aalala noong inanyayahan nila kaming kumain sa kanila ngayon. Inimbitahan nila kami para sa isang pagkain para sa pagdiriwang ng kaarawan, at ang pagdadala ng masyadong maraming tao doon ay hindi magiging maganda para sa amin dahil mukhang pupunta kami doon para sa away. Ngunit muli, kung tatanggi tayo, parang hindi tayo nagpapakita ng kagandahang loob sa kanila, at baka isipin nila na natatakot tayo sa kanila. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, kaya napagpasyahan naming pumunta na lang at hanapin ka. Nakikita ko." Naunawaan ni Severin ang kanilang problema pagkatapos marinig ang kanilang paliwanag, at tumanggo siya. "Saan ang lokasyon?" "Isang villa sa itaas ng bundok sa labas ng lungsod." Sagot ni Larry. "Ito ay kanilang teritoryo, at ito ay matatagpuan sa kalagitnaan ng bundok. Kahit sabihin pa natin sa mga tao natin na magtago sa paanan ng bundok, hindi sila makakaahon sa oras kung atakihin kami ni Blade. Pero kung hindi kami pupunta, pagtatawanan nila kami sa pagiging duwag namin. Well, hindi na kailangang tumawag ng iba. Pupunta tayo roon kasama ang sino mang tao na kasama natin ngayon." Tumanggaw si Severin at pumikit. Nagkatinginan sina Blade at Larry nang marinig iyon. Kailangang may nasa isip ng kataas-taasang pinuno kung sasabihin niya sa kanila na pumunta doon kasama ang mga lalaki na mayroon sila noon, nang hindi tumatawag ng mas maraming lalaki na sumama sa kanila. Nagmamadaling lumabas sina Judith at Maurice pagkaalis ni Severin. "Anong nangyari, Diane? Bakit kinuha si Severin? Hindi ba dumating ang mga taong iyon para tulungan siya?" Nag-aalala ang itsura ni Judith at natatakot siya na baka may mangyari kay Severin. Agad silang inalo ni Diane. "Wala tayong dapat ipag-alala. Ang dumating kanina ay ang Supreme Commander ng Draco Hall, at humingi siya ng tulong kay Severin para magamot ang kanyang ina. Malamang na tinulungan lang nila kami dahil naisip nila na mas mabuting bigyan kami ng tulong bago humingi ng pabor kay Severin. Nakita ko, ang sarap pakinggan nun. Hindi ko na kailangang mag-alala pa."
Tinapik-tapik ni Judith ang kanyang dibdib at tuluyang naalis ang bigat sa kanyang narinig. Mga 7 o 8 sasakyan ang dumiretso sa labas ng lungsod at nakarating sa paanan ng isang bundok. Ang mga sasakyan ay nagsimulang umakyat sa paliko-likong kalsada sa bundok.